Senator Alan Peter Cayetano nakikipagsabayan na dito sa mga BBM senators. Kasi kung yun yung mapapansin, nung mga panahon na nakuha na nila yung Senate presidency, 'di ba? Panay ang banat nitong mga BBM senators nung hindi pa nila nakukuha yung 13 boto para mailuklok nga bilang Senate President si Will Gatchalian, yung mga birada ni Tito Soto, ni Ping Lacson, ni Gatchalian, lalong-lalo na yung dalawang magkapatid na tulpo, talagang niraratrat itong si Alan Peter Cayetano. So, gumagawa sila ng mga propaganda na sinasabi nila na nasira na raw ang dignidad ng Senado dahil dito kay Alan Peter Cayetano. Andyan yung naglustay pa raw ng 700 million sa loob ng 28 days itong si Senator Alan Peter Cayetano. So lahat ng mga propaganda ibinabato nila dito kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya dito medyo hindi naman natin masasabing napikon na, pero nag-fight back na po itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ito inuunti-unti niya o inisa-isa niya itong mga may hilig bumanat sa kanya, at ito talagang no hold bards na yung ginawa niya rito. Talagang tinukoy niya itong mga BBM senators na tinawag niya pang aso, tuta. So ito, alamin po natin sino-sino itong mga aso ng administrasyon at sino yung mga tuta ni BBM. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. So, in terms of nation building, yung 13 po ngayon o yung majority led by Senator Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, of course, as the Senate President, the two Senator Tulfos, Rafi, and Erwin, I will not take it away. They want to build a nation. Don't take it away from us. Yung aming pong grupo want to build a nation. So, good faith po tayo. Meron kayong vision of a nation you want to build. Meron kaming vision nung gusto natin i-build. Pero tanong ko, anong regime? Regime of truth and justice ba? Kasi kung regime of truth and justice, let me tell you, mga kababayan, there are two groups now. Those who want to uncover the truth and those who want to cover up the truth. Dalawa lang po ha, dalawa lang po. So pwedeng one who wants to uncover, Yan. diba? One who wants to cover up. Yan. Ulitin ko ha, one who wants to cover Yan. up, wants to uncover. Oh, so dalawa lang parati yan, dalawa lang ha. Kung ano man ang ating kulay, politika. Magagalit na naman yung mga Aquino dyan. Sasabihin na naman lang, inaaga mo yung ganito namin. Ganun, galit na galit yung mga Aquino dyan eh. Yung si Bam Aquino tsaka isa pang Aquino eh. Inaaga mo yung ganito namin, na amin yan. At saka dalawa meaning nung pinapakita rito ni Senator Alan Cayetano, yung ganun. So yung uncover daw kasama yon. So yung mga nagtatakip kasama yung ganun. So dalawang klase daw yung nasa Senado ngayon, yung nag-uncover tsaka yung nagko-cover up. So yung nagko-uncover, ito yung yung Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta, at yung mga nag-uncover na ngayon kasama na doon sa mga nag-undercover na pinagtatakpan nga yung issue ng flood control. So yun yung pitik dito, kaya parang ayaw ibigay nitong mga Liberal Party kay Alan Cayetano yung paggamit ng ganyan. Kasi nga, kumbaga, na-unmask sila na talagang kasapakat sila doon sa pagtatakip ng flood control project. Pero hindi naman sila lumalaban. Ano ginagawa nila? Sumisip-sip ng tumbong ni Marcos. Hindi sila lumalaban. Ang punto po, we have to meditate, we have to pray, we have to make a decision. Bakit po? Mali-maleta ang reward kung ikaw ay para doon sa cover-up. Pero, napakalaki ng mga consequences. Kaso, bashing,
tatanggalan ka ng kung ano-ano. Basta ipafile lang ka ng cyber libel kapag ka ikaw ay for uncovering the truth. That's just the nature of things. Whether you talk about organized crime, whether you talk about slavery, whether you talk about all the injustices in the world, those who want to keep the injustice, those who want to cover up, usually have the resources. Kasi kumita sila doon eh. Di ba? Nandoon yung kayamanan ng mundong ito eh. But those who want to uncover the truth, to reveal the truth, di ba? To show the truth. So why is this important? Because, for example, we're an agricultural country, di ba? Gusto natin hindi lang to produce our own food. We're an archipelago, pero nag-i-import tayo ng isda. Nakakakain tayo, pero magsasaka natin, hindi nakakakain. Mga anak nila ayaw na po maging magsasaka kasi walang pera sa pagiging farmer. And there are a lot of good programs, di ba? But habang ninanakaw lahat ng pera, habang mali-maleta ang pera, habang ang hindi lang naman flood control, di ba? Pati yung irrigation, ninakaw din yun. Ilan regimes ang dumaan, pati fertilizer, di ba? Tubig ang binigay nung before sa ating mga farmers. So what I'm saying there is that in any home, in any building, in any nation, foundations are important. So kapag ka ikaw ay gumawa ng isang bansa, ang pundasyon niya ay sa buhangin, gigiba yun. Gigiba po yun. Kasi hindi tama ang pundasyon. So kailangan ang pundasyon natin katotohanan. So respond lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Yan. Sayang ang pera. Nako. Nung si Alan Cayetano, ang Senate President, 700 million ang Nako. nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko. Kasi ang ginamit Grabe, no? Very divisive. Hindi ko maintindihan. Daldal pa sila na... Eto nung panahon na nakuha nila yung Senate presidency, naalala nyo si Soto, di ba? Si Chis Escudero pa nga nagpasumpa sa kanila. Nung nakuha ni Alan Cayetano, nagpuputak na sila. Daldal na sila ng daldal. Banat sila ng banat, kaliwat kanan. Nung balik na sa kanila, wala nang problema dito sa mga Cayetano group. Pero yung BBM Black, putak pa rin ng putak. Ayan pa meron pa silang pautok ngayon. Everyday, ganito ang ginagastos nung panahon ni Cayetano. Ano ba, putangin? Sorry. Nakakagago naman kayo. Tapos na nakuha nyo na, naagaw nyo na eh. Naagaw nyo na, epal pa kayo ng epal eh. Bakit ba? Ano bang problema ninyo? Hindi kayo mag-move on. niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yun sa 28 days, and, balik rin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Win. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So, nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Ayan, tinan natin. Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako, sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Ulitin ko Nako. Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So Yan. makikita nyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po. Si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Yun. But what? Totoo. Let's be intellectually honest. Whoever was SP nun, ganun din ang gastos. Question. Tama.
Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsyal po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. 4 na term po, 4 na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman, senador. Prove me wrong. Sa huling 3 araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, diyan po ang ratsadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng, halimbawa, 7 ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House. Nagigets niyo yung paliwanag niya? Yung sinasabi nilang amount na nagagastos ni Alan Cayetano, that is so tricky. Bakit? Kahit sino namang Senate President, gano'n ang nagagastos every day. Kaya nga sinasabi niya, bakit kayo nakapagpasa ng batas? Di ba yan ang sinasabi niyo? Kasi umattend, di ba yung, eto, kayo noon, hindi kayo umattend dun eh. Remember, nag-walk out kayo? Kaya hindi nakapagpatuloy? Yun naman ang issue doon. Ngayon, ang punto dito, kung gumagastos pala ng ganyan, itigil na lang natin. Lahat naman. So, ang pinakapunto rito, yung kalat, yung, kumbaga yung sablay nila, yung kanilang ginawang, alam niyo, yung kanilang panggugulo, binabaliktad nila. So, para mapagtakpan yung mga kalokohan nila nung panahon na sila yung minority. Sila yung BBM senators na lalabing isa pa lang, hindi pa sila yung konfirmado ha. Pero tinatawag nila yung sarili nila na sila na yung majority dahil ginamit nila yung Abilino versus Cuenco na jurisprudence na hindi naman dapat talaga yon. Pero dahil nga gusto nilang makuha yung Senate presidency para mapagtakpan yung issue ng flood control, lahat ng kabulustugan, lahat ng kabalbalan, ipinapahid nila rito kay Alan Peter Cayetano, which is napaka-tricky nga kasi kung titingnan mo 25 million a day ang gastos ng Senado. So saan ba napunta yung gastos na 25? Kasi di ba ang nasa isip lang natin, hindi naman gagastos ang Senado ng ganong kalaki. Kasi sa mga typical na opisina, di ba, minimal lang, hindi ganong kalaki yung expenses nila. Pero since ito 25 million ang pinag-uusapan, tapos i-divide kagad o i-multiply nila doon sa number of days kung kailan number of days na naging Senate President siya. Medyo malaki, 700 million. So doon pa lang nakita mo na yung propaganda ng mga BBM senators, itong mga BBM bloc. Para lang palabasin na nawaldas yung pera, na walang kinahinatnan yung pera na ginastos ng Senado. Doon nila kinakarga lahat. So, pero kung titingnan mo, yung expenses na yun, normal lang na expenses yung kahit sino pa yung umupong Senate presidency. Tandaan nyo, nangungupahan lang po ng building ang Senado. So, yung bayad pa sa mga empleyado, sweldo ng mga senador, 'di ba? Kuryente, tubig, lahat ng mga utility bills nila diyan. Siyempre, pag pinagsama-sama mo yun, talagang aabot sa ganung amount. Pero dahil nga tinitricky nga ni ni Ping Lacson ng mga BBM senators, so yung amount is napakalaki. So ang parang gustong itanim sa utak ng mga Pilipino na nagwaldas lang ng pera ito si Alan Peter Cayetano, walang naipasang batas sa loob ng 28 days. Gaya nga ng sinabi rito, paano makakapagpasa ng batas? Nag-walk out nga kayo eh. Kayo yung hindi pumunta. Pero nung nakuha nyo na yung, kumbaga, nung inagaw nyo na yung Senate presidency, tapos eto nga, nagpatawag ng kunya-kunyari ang special session si Bongbong Marcos para lang makuha or maging, sabihin natin, formality na maging Senate president dahil nga may lumipat na 2 hudas doon sa Cayetano Block. So, yun na yung ginagawa nila ngayon para pagtakpan yung kabulustogan nila. Ipinapahid na nila ngayon dito kay Cayetano, which is hindi naman talaga dapat kasi may naipasa silang batas dahil umattend na yung Cayetano Block. Pero bira pa rin sila ng bira rito kay Cayetano
kahit na nagtatrabaho na yung kanyang mga kagrupo. Lahat naman gumagastos talaga eh. So what the hell, di ba? Anong dahilan nyo? Kakausapin na ng majority leader yon or mag-uusap majority minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Win and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga miyembro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga miyembro para hindi mag-function yung mga committee. Question. Galing. Paano po yung mga ready na for BICAM na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatandaan nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong BICAM tungkol sa voucher system sa DepEd. Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron, napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. Hindi yung nila sinasabi po nilalagyan. na Hindi nagtrabaho. Hindi nila nilalagyan ng tao kasi kailangan pag hearing yung committee merong minority. Hindi ho nila nilagyan. Anak ka ng weteng. Oo. Waling-waling po yun. No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. No? Yun. And that's why yesterday po, ang main na inuna nila ay isang bill na maganda, na gusto natin lahat, na walang ano. Ang joke nga namin, naalala nyo yung 1990s, yung pag tinanong yung bata na, anak, parang wala kang ambisyon. What's your plans? At sasabihin ng anak, ang plans ko, mami, may sampagita, may gumamela, may orchids. Kasi plants pala yon, hindi plans. So, nung tinanong yung majority, what's your plans for the special session? Waling-waling pala. Di ba? So, Ayun! Nagigets ninyo mga kababayan? Ang lupit talaga ng banat ito niya. No? Ano daw ba yung plano ng Gatchalian Black? What's your plans? Yung waling-waling. Ginawang, ano ba yun? National ek yung waling-waling. Yun pala yung plano nila for special session. Anak ka ng wet. Alam nyo ba kasi, yung special session, ginagawa po yan pag talagang importante. It's a matter of security or talagang kailangan na kasi magpapasuna. Ang isa sa mga pinasa doon, yung waling-waling. Yung bulaklak ba yun? Na ginawang national, ewan ko. Nakukuha nyo mga kababayan? Ang lupit no? Ganyang katalino si Bongbong Marcos. Or ganyang kagaling yung mga nagpapaikot kay Bongbong Marcos. Dalawa lang naman yan eh. Kasi si Bongbong Marcos, minsan sasabihin niyan, wala siyang alam. Diba? Hindi siya nakikiram sa mga ganyang bagay. Pero kita niyo yung ginawa nila para lang makuha nila legally yung Senate presidency. Nagpatawag ng special session. Na alam naman natin, pag sinabing special session, yung talagang mga mabibigat na batas na kailangan ng aprubahan. Tulad ng national budget. Kapag di ba hindi nakakaintindihan, kailangan na ibito, magiging re-enacted yung budget natin. So nagpapatawag ng special session para pag-usapan na kaagad may ipasa yung batas. Pero ang nangyari rito, ang ipinasang batas, yung waling-waling. Na ano bang magiging niya, magiging parte sa buhay ng Pilipino. May tataas ba ng buhay, yung antas ba ng buhay ng Pilipino tataas dahil sa pag-declare dun sa waling-waling. So ginamit lang yung special session kasi nga naramdaman nila na natakot na nila itong si Joel Villanueva na babaligtad na, maghuhudas na. So nagpatawag ng special session, dumating si Villanueva, and the rest is history. So
nagsisimula na po na hawak ng BBM senators yung Senate presidency. At tingnan ninyo, wala pang plano kung sino-sino yung hawak ng Blue Ribbon Committee, yung mga malalaking komite. So wala pa silang kaplano-plano kasi inuuna nila ngayon pagtakpan yung flood control. So pinaiingay nila ngayon dito yung impeachment ni BP Sara, yung threshold na kailangan ba ibaba yung botohan. Andito yung propaganda nila laban kay Alan Peter Cayetano. So, wala na talaga silang plano pagdating sa flood control issue. Ang kailangan lang nila i-cover up si Bongbong Marcos na wag nga banggit sa mga mangyayaring flood control investigation kung magkakaroon man. No? Antindi talaga. Wala akong masabi dito sa Gatchalian Black. Nainsulto tuloy kayo ni Waling-Waling. Oh. Huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may 13 na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, di ba? Nung February pa, nung ipepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun ang sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. Kaya, ang message ko kay Senator Lacson, simple lang. Gusto mo, tumahimik muna ako, meditate, pray, ikaw din. Pero, Senator Lacson, napakahaba ng iyong career. Nakilala ka bilang nag-expose, nakilala ka na sinusundan mo yung ebidensya. Of course, there have been many issues also regarding you, your family, pero yung businesses nyo. Pero, sinantabi ng Pilipino yon kasi magaling ka mag-imbestiga eh. Pero ngayon, bakit? Grabe yung mga hugot niya dun, ha? Yung mga patama niya sa negosyo ng pamilya, ha? Ang lupit, ha? Di ba? May negosyo! Naninegosyo ka rin pala eh. Hayop ka. May comment mo na lang sa mga witnesses, pero ayaw mong humarap sila sa committee. So, ako hindi ko sinasabi na lahat ng witnesses na to, former Marines, mga bodyguards, mga former military, active military yung iba, ha? Na naging Active. security. Hindi lang ni former congressman and head of the Appropriations Committee ng House na si Saldico. Marami pa po dyan. Kasi alam naman po natin na parating may security naman po ang ating mga congressman, senador at mga sekretary. Di ba? Alam naman po natin yon. Alam natin hindi sila pipit bingi. So, anong mawawala na may hearing na fair at pakinggan? Pero in the meantime, inuubos kami. Di ba? Kaya ang susunod daw, si Senator Marcoleta. Di ba? Nako, So, I susunod will- na talaga. and then si Senator Bongo. So, I wanna honor Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Bakit? Before May 11 po, nung nag-usap-usap kami, in fact, nagkita kami May 10 eh. At bago ko mapagharap-harap po ang 12, wala po si Senator Bato noon, nagsabi na po kaming lahat na dadaan tayo sa pagsubok na to at may magsabi na lang pag hindi na kaya. Pero napakarami nagsabi noon, kulong na kung kulong, harapin na natin kung ano to, etc. O walang hiwalayan tayo, grupo tayo. So I'd like to honor those who are in the front line. I'd like to honor those who held out, di ba? But ang problema kasi, nagbago yung laban eh. From just having a platform sa Senate para para fair yung ating impeachment, para makapag-focus tayo sa economic crisis, at para lumabas ang katotohanan, nakita na namin kung gaano kalaki ang skandalo at yung corruption na to eh. Ongoing to ha. Yung sasabihin nila na wala nang nakawan ngayon, tell that to the Marines. Nagbabago lang. So, I don't want to take up much of your time today. And I don't want to answer each of the issues in a way that will effectively conflict or confuse us, di ba? So, kung sinagot ng Panginoon Jesucristo yung mga apostles isa-isa, o ikaw, anong pagkain ang iniisip mo? O ikaw, saan matutulog? O ikaw, di ba? Kasi they were not all able, may nagli-limp din, di ba? So, ang concern niya, merong bang mule or donkey o kabayo na pwedeng sakyan. Those are all valid. Di ba? Kung sasabihin ngayon ng iba, kay Tano, tumahimik ka, gutom na kami, kain muna. Those are valid. And we should discuss that. Pero anong una? What's the priority? No? So,
don't get me mistaken, I'm talking about the principle, I'm not comparing. Ayan, babaluktutin na naman ng iba, sasabihin, kino-compare natin ang struggle. God is God. And we have to pray that we're on God's side. But there are principles He teaches us. So, di ba ano sabi ko sa inyo kanina? Nation building. At saan natin umpisahan yung nation building? Sa pundasyon. Rule of law. Di ba? Regime of justice and truth. Kung walang justice and truth, yung binibuild po natin, para natin nilagyan ng anay. Para natin nilagyan na payat na bakal. Para nilagyan natin ng bakal yan na may kalawang na. Gigiba at gigiba din po yan. So, ang tinitignan pa lang po natin, 24-25 budget. Yung 26 budget, may nagsasabi ba na napaka-inosente yan? Wala rin mga sinaksak dyan? O going back, 2023 budget, ang sabi po ng mga ex-Marines, 2022 pa lang, may deliveran na eh. Tapos, hindi lang DPWH yan. Meron din yan po sa farm-to-market roads. Meron din daw sa school buildings. Meron silang binabanggit na noong 22, 23, BIR. So, napakarami po. Alam naman na po natin na may corruption. Again, don't get me wrong. What I'm looking at is the systematical robbing blind our people in the last few years. No? There are two systemic na pagnanakaw. Di ba? Yung sistema natin sa Pilipinas na may papel ka, kailangan may lagay. Di ba? So, tatlong natin kailangan tignan. Yung una, yung day-to-day corruption, na parang walang mastermind yon. Yung wala kang plaka, hinuli ka, penging 1,000. Yung nahuli ka, walang driver license, penging 1,000. Magpa-file ka ng business permit, 20 mil lang dapat mo bayad, penging 5,000. Diba? So yun, we will deal with that, and we're dealing with that, and citizens are dealing with that, churches are dealing with that, business groups are dealing with that. Pangalawa, yung systemic, yung ganun na sa Pilipinas, yan ang kalakaran. So we have to deal with that through values, through systems. But I'm talking about the systematic and continuing robbing us blind now and using the last bastion, which is the Senate. Not only to be the rubber stamp, but to be their mouthpiece para maraming issue para hindi tayo tumutok dito. So, that's the sad. So, yan yung unang version ng mga propagandang ikinakalat na itong BBM senators. Especially ni Ping Lacson, ni Tito Soto, Tulfo Brothers. So, yan yung mga, mga binanat nila kay Alan Peter Cayetano. So, abangan natin yung part 2 na kung saan nga dito binira niya yung magkapatid na Tulfo at itong si Tito Soto. So, abangan po natin yung part 2 na yan. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.